Balot ngayon ng pagkalito at hilakbot ang Central Luzon State University Laboratory High School dahil 14 sa kanilang mga kaeskwela ay sinasapian ng mga naiistorbong kaluluwa. Personal naming nasaksihan habang sila'y sinasapian. Tumagal rin ng 30 minutos ang kababalaghan bago sila nahimasmasan. Ang ekta-ektaryang palayan na ito dito sa Nueva Ecija ang minsay naging balwarte ng mga sundalong Hapon noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nakasulat sa kasaysayan dito sa bayan ng Muñoz, may 5 taong naglagi ang mga Hapon. Punta sila rito noong 1941, December, no? At namalagi rito ng up to 1945. At ginawa itong bakuran ng CLSU. Alam mo, ito 658 hectares to. Ginawang production area sa palay, sa gulay at iba pang pagkain. Naging garrison pa umano ng mga Hapon ang isa sa pinakalumang universidad dito sa Pilipinas, ang Central Luzon State University, ayon kay Dr. Roque. Dahil maraming nasawi nung panahon ng digmaan sa lugar na ito, karaniwan na ang mga kwento tungkol sa mga pagpapakita ng mga kaluluwa ng mga sundalong Hapon sa paligid ng campus na ito. Kung may katotohanan man ang umano'y mga pagpaparamdam ng mga sundalong Hapon, hindi ito marahil nalalayo sa karanasan ng mga taga-barangay Palusapis. Simple at tahimik na sana ang pamumuhay ng mga taga-barangay Palusapis hanggang sa dalawin sila ng mga umano'y mga multo ng kahapon. Dito sa CLSU Laboratory High School sa may barangay Palusapis, 14 na estudyante ang sinapian umano ng mga espiritu. Nung mga yun, parang kinakabahan din ako, o masama na to. Ganun ang aking Alam ko naman na talagang may mga bad spirit kasi eh. Ayon kay Mrs. Manangan, buwan ng Hulyo nang mag-umpisa ang mga pagsapi. Si Julita Garlitos, second year high school, ang unang sinapian sa eskwelahan. Ang sumapi umano kay Julita ay espiritu ng isang sundalong Hapon. Ganon din ang espiritu na sumapi kay Richie. Yung pong hiling ako yung parang pagod na pagod po ako. Tapos po, bigla na lang po akong bumagsak at yung katawan ko po naninigas na lang po. Anong sumanib sa'yo? Kan po, soldier po nung Hapon. Hari po kasi yun. Hapon. Hapon. Naalala mo ba kung ano nangyari sa'yo nun? Ang natatandaan ko lang po nung una po na bibigat po yung paa ko. Kasi hindi ko na po alam. Mamanhid po buong katawan ko, tapos naninigas po ako, tapos hindi ko na po alam nung bumagsak ako kung ano nangyari. Matapos ang pagsapi, napilitang magpamisa ang eskwelahan para patahimikin ang mga kaluluwa at huwag na umanong manggambala. Ngunit habang nagaganap ang misa, 8 estudyante ang sinapian at isinugod dito sa Infirmary Hospital ng CLSU. Nang hindi pa rin umubra ang misa, napilitan na lamang na sumunod ang mga bata at kanilang mga magulang sa mga kahilingan ng mga umano'y sumasaping kaluluwa. Pinalibutan ng mga batang sinapian ng punong akasya na ito na umano'y binabahayan ng mga espiritu, nagtirik ng mga kandila at nagdasal na parang mga Hapon ang mga bata. May 2 buwang huminto ang pagsapi sa mga estudyante, subalit nitong nakaraang Lunes, sina Maribel at Arlene naman ang sinapian. Nabibingi po ang dami-dami ko pong naririnig na boses. Tapos nung magbabalyos na po kami, hindi ko na po alam kung ano yung mga nangyayari. Yung parang may nanghihingi ng tulong yung nagmamakaawa po na wag na pong putulin yung puno. Kaya po nabibingi kami, ganun po. Tapos po nung hapon po, na yung magbabalyos na po sana kami, yung hindi ko na rin po alam, bigla na lang din po ako nahimatay. Ang kapuputol-putol lamang na punong ito sa bakuran ng eskwelahan ang tinutukoy ni Maribel at Arlene. Muli umanong nagambala ang mga nakatirang espiritu na sumapi sa kanilang dalawa. Basta may naririnig na lang po kami mga may ingay na boses. Ikaw? Opo, kasi po nung nasapian po ako ang inaano po ng sumapi sa akin bakit daw po pinutol yung pahingahan nila. Nitong nakaraang Martes ng hapon, nagtungo ang Brigada 7 sa CLSU Laboratory High School. Laking gulat na lamang ng aming grupo nang bigla na lang sinapian ng mga estudyante. Ito po,
Mabigat na oh. Mabigat. Mabel! Mabel! Unang nabuwal sina Maribel at Arlene. Lalo kaming kinalibutan nang magtungo kami sa loob ng gusali ng CLSU Laboratory High School. May 4 pang estudyanteng sinapian. Ang mga ungol at ingay na naririnig nyo ngayon ay mula kay Monita, isang 4th year high school dito sa Palusapis High School, dito sa Muñoz, Nueva Ecija. Kasalukuyan umano siyang sinasapian ng masamang espiritu. Matapos ang ilang minuto ng pagdarasal sa pag-asang maibalik sa normal ang mga bata, isa-isa silang inilabas ng paaralan upang ihatid sa kani-kanilang mga bahay. Sa mga espiritu na sumapi umano sa 14 na kababaihan, ang espiritong sumapi kay Julita ang itinuturing pinuno ng mga sundalo. Pinungo ng brigadang bahay ni Julita at aming nadatnan na ito'y kasulukuyang sinasapian. 2 klase daw ang espiritu na sumapi kay Julita, isang mabuti at isang masama. Ang inyong nasasaksihan ay ang pagsapi ng masamang espiritu. Amin pang nadatnan ng isang manggagamot na dumalo pa mula Pangasinan para lamang tumulong sa pamilya ni Julita na palayasin ang masamang espiritu. Makikita sa lisik ng mga mata ni Julita ang umano'y galit ng dyablo sa manggagamot. Ilang sandali lamang matapos ang pagsapi umano ng masamang espiritu, sumapi naman ang umano'y espiritu ng sundalong Hapon na pinaniniwala ang mabuting espiritu. Anong klaseng espiritu yung sumapi sa anak niya? Ayun ho sa sabi niya hindi daw hubad eh. Hindi ba? Hindi. Anong klaseng espiritu? Espiritu daw ho ng Hapon. Naniniwala pa kayong espiritu na? Opo, dahil naghahapon po eh. Dito lang ho natutong mag-Ilocano. Hapon sa English. May 4 na buwan ang sinasaniban umano ng masamang espiritu si Julita. Samantalang wala pang 1 buwan ang pagsanib ng espiritong Hapon. Jepupukasi umano ang pangalan ng espiritong sumanib kay Julita. Amin pang ipinasulat sa kanya ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang asawa at 2 anak. May edad na 76 umano ang sundalong Hapon na ito at may ranggo na Lieutenant Colonel sa Japanese Imperial Army noong 2 digmaang pandaigdig. Ang mga lighter sa paa, pera at iba pang bagay sa katawan ni Julita ay mga souvenir umano ni Jepupukasi sa henerasyon na ito. Matapos ang 1 oras, nagbalik na sa normal na katinoan si Julita at amin siyang kinausap. Kanina nakita namin may sumanib sa'yo na bad spirit daw. Naalala mo ba yun? Hindi po. Yung sinipa ka pa nung nanggagamot, hindi mo naalala yun? Wala pong sumisipa sa akin. Di maikakailang mahiyain si Julita. Kanina lamang animoy isang matandang sundalong Hapon ang batang ito. Ngayon tila maamo pa sa tupa. Bagay na kung iisipin mo ay mahirap maipaliwanag, mahirap maunawaan. Di kalayon sa tahanan ni Julita, isang lumang tulay ang nagsisilbing paalaala ng kahapon. Magpahanggang ngayon hindi pa nababatid kung masama o mabuting espiritu ang sumanib sa 14 na kabataan dito sa Barangay Palusapis. Ngunit isang tanong, kung totoo ang mga espiritu ng sundalong Hapon ang sumanib sa mga batang ito, bakit kaya sila nagbalik? Ang kasagutan kaya ay nasa paligid lamang ng lumang tulay na ito. Ano naman kaya ang masasabi ng mga eksperto sa misteryong ito? Totoo ba ang pagsapi ng mga umano'y espiritong ligaw o baka naman gawa-gawa lamang ng isang barkadahan? Magbabalik po ang Brigada 7. Ayon sa mga kuro-kuro, espiritu ng mga sundalong Hapon ang sumasanib sa mga estudyante. May mensahe daw silang gustong iparating na dapat naman talagang pansinin.
Kung totoo ngang sumapi ang mga espiritu ng mga sundalong Hapon mula sa ikalawang digmaang pandaigdig sa 14 na kabataan ng Barangay Palusapis, may dalawang anggulo lamang ang tinitingnan. Una, ang dahilan ng pagsapi ay maaaring bunga ng pag-i-spirit of the glass ng mga estudyante sa pangunguna ni Julita Garlitos, ilang buwan lamang bago maganap ang pagsanib ng mga espiritu. Mababatid ng isang taon, inilahad ng Brigada 7 ang istorya ng pagsapi ng mga espiritu sa mga estudyante ng isang eskwelahan sa Nueva Vizcaya. Ang pag-i-spirit of the glass ang tinuturong dahilan ng pagtawag sa mga kaluluwang sumapi. Marahil nasa isipan nating lahat ay kung posible nga bang gawa-gawa lamang ng mga kabataan ito. Kung hindi po sila naniniwala, tumahimik na lang po. Gawa-gawa niya lang daw ito. Kung po ang mensahe ko lang po sana, yung kung hindi po sila naniniwala sa amin, yung mga po sana yung mga hindi naniniwala, kung sila po sana yung saniban, baka kasakaling maniwala po sila sa amin. Si Julieta Bornot ng CLSU Information Office ay nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam ang mga sinapiang bata habang sila'y nasa CLSU Infirmary Hospital. Sa aking obserbasyon, hindi naman parang consistent naman lahat ang kanilang mga sinasabi at saka hirap na hirap talaga yung mga itsura nila. So hindi naman madaling i-conclude na ginagawa lang ng mga bata yung mga stories na yun. Habang nasa ospital ang mga estudyanteng sinapian, kumanta pa umano ng isang kantang Hapon, si Julita. Si Dr. Lun Mateo ay isang propesor ng CLSU. May 10 beses na siyang pabalik-balik sa bansang Hapon upang mag-aral at bumisita sa kanyang mga kaibigan. Ang masasabi ko dito, hindi naman Japanese character ito nakasulat dito. Doctor, ano ang masasabi niyo dun sa kantang narinig niyo? Ni wala man akong naintindihan na Japanese word doon. Wala akong narinig na Japanese word doon, kahit isa. Hindi pa kami nakontento. Humingi pa kami ng isa pang opinyon mula sa isang eksperto. Ito ho yung mga sinulat niya. Ano pong masasabi niya? So, ang masasabi ko rito, itong character na to, wala talaga to meaning sa Hapon. So, pero yung the first writing ng Japanese kasi, we call it hiragana, which is eto yon. Okay? As a beginner, o as a grade 1 or prep, hindi nga fluent or maganda ang pagkakasulat. Pero, base dito sa aking nilagay dito, may similarity sila, di ba? May similarity sila. Katulad nito, ko, eto rin yun. Okay? So may basehan po yung mga naisulat ng Oo, meron din. So we do not know the meaning kung ano ang ibig sabihin niya rito. Pero yung mga letter na isinulat niya rito, based sa hiragana, meron. Hindi nga lang maganda ang pagkakasulat ng bata. Ma'am, yung pagkanta kanina, nasaksihan nyo rin kung paano kumanta yung bata, saka kung ano yung kinanta. Oo. So yung kanyang kinanta, meron yung first line niya kinanta na which mukashi, ang pagkakarinig ko is mukashi, ibig sabihin niya nan long time ago. Pero yung the rest na sinabi niya, hindi ko rin, although halimbawa sabi na hipopukashi, hindi ko rin alam ang meaning nun. Pero siguro yung mga, ibig sabihin yung mga, kasi naman ang mga Hapon naman kasi, kapag medyo, kumbaga sa atin, malalim na Hapon, hindi na nag-e-exist yan ngayon. Ayon naman kay Father George Alfonso, Assistant Parish Priest ng Muñoz, na nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ang mga batang sinapian, naniniwala siyang gawa-gawa lamang ng mga bata ang pagsapi sa kanila. Inclined ako na mas psychological ito, base pa rin sa information na gather natin sa mga doctors, na talagang psychological, sabihin natin ito na medyo back down ng konti. Hindi ko naman sinasabing serious illness, pero more on psychological siya rather than really the spirit. Pangalawang anggulo, maaring nagambala ang mga espiritu ng pagpuputuli ng mga treasure hunters ang mga puno dito sa Barangay Palusapis upang magsagawa ng paghuhukay sa mga umano'y Japanese treasure na nakabaon sa paligid ng barangay. Ayon kina Lola Estelita at Lola Generosa, ang tulay na ito ang madalas pamalagian ng mga sundalong Hapon noong panahon ng giyera. Marami bang Hapon doon sa tulay na yan? Marami rin dahil inaabangan nila yung mga mga kalaban nila noon. Lola, yung mga Hapon daw may binaong mga kayamanan dito, naniniwala ba? Marami daw, ika yung nagsasabi, pero wala pa namang naiaahon.
Tinungo ng brigadang malalaking hukay na di naman kalayuan sa lumang tulay. Ang aming nasaksihan ay isang proyekto na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso na ayon sa mga taga-barangay Palusapis, Japanese treasure hunting ang pakay nito. Yung tempo ng gira daw nag-stack ng mga kondito. Natulog sila, nag-bound sila dito. Sabi tatay ko at silang ano. Ipinakita pa sa amin ni Mang Camilo Abaya, ang bantay sa naturang lugar ng proyekto, ang ilang piraso na pinaniniwala ang buto ng mga tao na nahukoy sa proyekto. Hindi ito ang unang pagkakataon na napabalitang may sinapian at sigurado tayong hindi ito ang huli. Sa mga oras na may ganitong pagsubok, mahalaga na mapanatiling matibay ang paniniwala sa may kapal. Napakahalaga na sa mga sitwasyon na ganito ay manatiling kalma, no? To remain calm. And if really it's a bad spirit, then you can always do something about it in terms of our prayers. Ano't ano paman, isa lamang ang mananaig sa ating lahat, awa sa mga bata. Napagkaitan ng pansariling katahimikan. Hindi ikaw si Pupukashi. Nadidinig mo ba sa mga magulang mo yan pag sinasabi sa'yo? Opo. Oo. Naniniwala ka doon? Hindi po. Na ginagawa mo yan? Isa na lamang ay pinagdadasal ng mga taga-barangay Palusapis na sana'y hindi na sila gambalahin ng mga ligaw na espiritu. Nag-uulat mula dito sa Muñoz, Nueva Ecija, kasama si cameraman Jemo Soho, July Sonyo. Ako si Jay Taruk, nag-uulat para sa Brigada 7. Kailangan ng mga batang ito ng tulong at pasensya. At huwag sana natin itong ipagkait sa kanila. Ang istorya ng batang binaril ng pulis na para bang isang ibon lang sa pagbabalik ng Brigada 7.